Good morning, guys. So, naglaba ako, kasi kanina pagising ko parang medyo maaliwalas naman yung panahon, but ngayon sobrang dumidilim na ulit. Hindi naman ako masyadong problemado dun kasi hindi naman ako masyado nag-worry doon kasi pag may mga ganitong instances na naglaba kami, meron kaming dehumidifier. So, pwede naman namin ipatuyo here. Yun lang, naisip ko lang na dahil panahon na naman ng bagyo at malamang tuloy-tuloy na naman yung heavy rains, kakaroon na naman ng mga baha, baka it's also time for us to discuss ulit yung climate change. Currently, ngayong nagre-record tayo nito, merong malaking bagyo sa Philippine Area of Responsibility kasi na typhoon season na dito sa Philippines. Every year naman, prepared tayo mga Pilipino sa bagyo, diba? Prepared tayo sa bagyo, sa baha, and kasunod na dyan, syempre pag binaha ka, possible meron ng power outage. Pero we call these occurrences natural disasters. Pero minsan iisipin mo, natural pa ba yan? Yung mga effects niyan parang aggravated by human act na diba? Yung pag-ulan, yes, it's natural. Pero yung pagbaha, parang these are the things na naging mas malala because of the choices that we make every day. Diba? What we build, what we support, how we manage our own waste, and then how prepared are we pagdating dito sa mga to, knowing na every year naman siyang nangyayari. If you're new here, hi, welcome. I'm Jen. I run Sustainably Ambitious. Ito yung channel na ginawa ko para I can talk about sustainability and how yung sustainability ba, how it really relates to our everyday lives. How do we really say that we are becoming sustainable individual? Doon sa channel ko, gumawa ako ng series, The 17. And the sole purpose of this series is to discuss the 17 Sustainable Development Goals. So, ano yung context ng 17 Sustainable Development Goals? These are the goals na napag-agrihan ng world leaders natin noong 2015 na, ito, kailangan ma-achieve natin itong mga to by 2030. Kasi by 2030, if we are able to do all of these things by 2030, we will have a better world to live in, a better planet to live in. Yan. So, ano na ngayon? 2026 na. Nalalapit na ba tayo dun sa 2030 goals natin? Yan yung mga discussions natin dito. Kagaya ng sinabi ko, naglaba ako kanina and ngayon, samahan niyo akong magsampay. So, naisip ko na ito yung SDG na pag-usapan natin today because of yung bagyo and yung usual na nagiging effect ng bagyo sa ating mga Pilipino na. Today, for this episode, we will discuss SDG 13 or climate action. Then, lagi na natin naririnig climate change. Medyo familiar na tayo kung ano yung ibig sabihin ng climate change. So, ngayon, pag-usapan natin yung goal which will address yung climate change. One of the things that will address climate change, and that is climate action. Well, for context, guys, hindi naman sinabi ng climate action na i-solve mo yung climate change, kaya mo na yan, ganyan. Hindi siya ganun kadali, no? Kasi everyone understands na hindi siya kayang gawan ng isang tao lang. What this goal, SDG 13, is really asking us is tayo, individually, we should stop acting like someone else will solve the problem for us. Or yung parang, kumbaga, someone else will clean up our acts. Ang sinasabi ng SDG 13 is, dapat tayo muna on our own, we are able to live responsibly without relying on others. Yun yung SDG 13. For most of us, bad weather is really just an inconvenience, diba? Parang iniisip natin, kapag masama yung panahon, hindi matutuyo yung nilaban ko. Or kapag masama yung panahon, hindi ako maglalaba. Kasi hindi naman siya matutuyo, diba? Or kung hindi laba dahil iniisip mo at nasa labas ka, isipin mo, shucks,
masama na naman yung traffic today kasi baha na naman everywhere, lalala, or mahirap na naman makapag-commute niyan, lala. So, yan yung mga inconvenience na iniisip natin kapag bad weather yung pinag-uusapan. Pero naisip ba natin na maraming families, ano ba ito? Bakit hindi ko maraming families sa Philippines na hindi inconvenience yung nangyayari sa kanila. Itong masamang panahon na to, it can really change their lives, di ba? Kasi pag binaha talaga sila, mamamatay yung crops, kung farmers sila, or yung bahay nila malulubog sa baha, may mga batang hindi makakapasok sa school, and all of these, pag binaha sila or pag namatayan sila ng crops, lahat ng to parang weeks or even months para ma-rebuild nila ulit yung momentum nila or yung buhay nila. So it's not just really inconvenience. Talagang may impact sa kanila yung ganitong epekto na ng natural disaster sa atin. And I think this is the reason why climate change is becoming increasingly important. Yan, pag narinig ng mga tao yung salitang climate action, ang unang-una nilang iisipin, okay, reduce, reuse, recycle. Diba? Yun siya. Kasi yun yung lagi natin nakikita. And that's part of it, diba? Pero also, an important part of climate action is yung pag-prepare sa communities natin before disasters happen. So, yes, meron yung prevention part. And then, syempre, kapag nangyari na siya, meron din dapat yung adaptation na part. Yun yung feeling ko minsan nakakalimutan natin na mga tao. Nakakalimutan na nga natin yung prevention, nakalimutan pa natin yung adaptation or yung paano natin hinaharap yung effect nung hindi natin na-prevent. Parang ganun. So, ang pinaka end goal niyan is to make sure that we protect communities, 'di ba? So we protect communities before it happens, and then we protect communities after it happens. So before it happens, nandiyan lahat ng preventive measures na pwede natin gawin. Reduce, reuse, recycle na sinasabi natin kanina. Yes, yung mga sinasabi natin na plant trees. Yes, diba? Alam natin yan, bata pa lang tayo, tinuro na sa atin na trees, they prevent flooding. Yung mga wag natin gagawin, diba? Wag tayong magtapon ng basura sa maling basurahan para hindi siya mag-clog ng drainage, etc. So all of those, dapat ginagawa na natin. Kasi naturo na sa atin yun nung bata pa tayo. Pero yung mga bagay na hindi siguro naturo sa atin and yung mga bagay na hindi naman natin diretsyo magagawa. Like we should be able to design cities na kayang mag-handle ng mas malalakas na storm. Jen, hindi naman ako taga-design ng city, hindi naman ako city engineer, di ba? Yes, pero dyan papasok yung karapatan natin as citizens. Kasi dapat naiisip natin na, uy, karapatan ko to as a citizen. So dapat, kaya ko tong i-demand sa mga leaders na binoboto ko. Yeah, kasi minsan iniisip natin, wala na akong magagawa dyan kasi trabaho na ng gobyerno yan. Pero nakakalimutan talaga natin yung important contribution natin sa society is yung voice na meron tayo. Kasi whatever we support, whoever we support, sila yung mga inaasahan natin na gagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin as regular citizens. For us, na regular citizens, ang expectation sa atin is for us to make smarter choices, making more informed decisions para yung mga disaster na ina-expect na natin, hindi siya maging mas malala than expected. And we should also keep in mind na climate action is not just about protecting communities, just the communities, the environment, it's not just that. We should also remember when we protect communities, laging kasama dyan is protect the people. Okay. And then, dito na naman ako nasalita ng salita at bumabagal ako than the normal rate ng aking trabaho. So, tapusin ko to. Tapos, subukan natin tapusin yung, yung ramblings ng utak ko. Grabe naman, tuloy-tuloy yung salita ko. Parang dami ko sinasabi. Okay, balikan ko kayo. Bye! Yan. Natapos na tayo magsampay. Ayan po siya, lahat ng naisampay natin. At yung sinasabi ko na dehumidifier, ito siya. Yan. Yan. So, bakit
natin piniling maglaba kahit hindi naman maganda yung panahon? Because sinasabi natin na yung mga small decisions na ginagawa natin sa buhay, ay yung para hindi lumala pa yung problema natin in the future. Mas malala ang problema kung mapuno yung hamper namin. Mapuno yung hamper namin kasi hintayin ko pa na gumanda yung panahon, hindi ko na nga alam. Hindi na natin ma-predict ang ating panahon ngayon. Hindi na natin alam kung kailan gaganda ang panahon. So, hanggat kaya mong gawin mo na. If you can decide wisely ngayon, mag-decide ka na. Alam mo yung ang reason talaga kung bakit ako naglaba. Kasi magtitiklop ako. Magtitiklop ako nung last week na labada naman na hindi ko pa natitiklop at napapasok sa cabinet namin. So, dear Jesus, ganyan ang weekend natin. Yan. Nagsampay tayo tapos meron mga nakaabang dyan na mga pusa na anytime. Ayun lang yung problem namin. Kaya medyo iniiwasan namin yung magsampay sa loob kasi napupuno sila ng cat fur bago pa man matuyo. Pero it's just a small price to pay. Okay lang. Ayan. Ito siya. Ito lahat ng ititiklop natin today and it's fine. So, I think magko-closing na ako dito, guys. Kasi medyo patapos na tayo sa chores natin. And yung closing natin is usually just my rumblings, no? Gaya ng sinabi natin kanina. Tinan mo, i-connect ko ulit kasi yan yung mga trabaho ko mag-connect sa daily lives natin. Diba sinabi natin kanina, climate action, hindi naman yung sinabi na baguhin mo or isolve mo ang climate change on your own. Ang sinabi lang dito is we need to start making small decisions, smart decisions para hindi natin mapalala kung ano man yung effect ng mga bagay na hindi natin kayang i-prevent. It's as if hindi natin iisipin na we will depend on others para ma-solve yung problema. Ganito, wala kaming kasama sa bahay. So kami ng asawa ko, kami lang ang gumagawa ng chores namin. And wala kaming ma-expect na gumawa nito kundi kami-kami lang. So, if hindi namin ito gagawin, hindi namin siya masasolve. And that is action. Yan! Ganyan din dapat ang climate action natin, di ba? Let's not depend on anyone else. Dapat tayo, meron na tayong action plan on our own. Tapos iisipin natin, bakit ko to gagawin? Gagawin din ba to ng ibang tao? Hindi natin makokontrol lahat ng tao Ang makokontrol lang natin ay yung sarili natin. Now, if we claim to be responsible people, gawin man siya ng iba or hindi, alam natin na on our own may responsibility tayo. So, wag tayong mainggit sa iba kung hindi nila ginagawa. And wag natin isipin na unfair. Ba't kailangan itong gawin? Hindi naman ginagawa ni ganito. Unfair ba talaga yun? O gusto mo lang din makaisa? Yan, yung mga ganyan. The way of thinking. So, guys, yan, dumidilim na talaga siya. Nawawala na yung natural light ko. Padating na yung bagyo, sana may nakuha tayo today. If hindi tayo tinatamaan if hindi tayo yung directly naaapektuhan ng effect ng bagyo, isipin na lang natin yung mga actions natin, sana hindi rin makaapekto ng malala sa iba. Diba? Yung basura mo, itapan mo ng maayos para wala ng ibang community na mababaha because of your actions. So, sana may nakuha kayo from me, guys. If this video this video resonated with you, I hope you will subscribe to this channel kasi marami pa tayong mapag-uusapan na sustainable development goals. I think, video na lang kasi ako ng video. I think this is for episode 13. So, kung 17 sustainable development goals, meron pa tayong 4 na mapag-uusapan. At kung hindi mo pa napapanood yung iba, please check mo para you have a better understanding of yung kung ano man yung mga na-discuss natin before. And if it's not too much to ask, pwede mo na rin i-share sa friend mo, sa family mo, sa anak mo. Yan, para pare-pareho tayo na pare-pareho natin ma-share
kung ano man yung meron tayo. Again, I'm not saying I am an expert on sustainability ha. Sinasabi ko lang na I'm just trying to share whatever I know sa mga tao. Hindi ako nagle-lecture kasi hindi ako environmentalist or yung talagang certified for this. Gusto ko lang i-share kung ano yung mga natututunan ko na feeling ko may sense naman. So, I hope may natutunan din kayo sa akin, guys. I hope to see you again next week. Thank you. Bye!